Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Magandang araw mga kababayan. Ito na nga, pag-uusapan po natin ang naging anunsyo kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan idineklara niya na sa June 4 ay magsisimula na po ang investigasyon, magbabalik na po ang hearing sa Blue Ribbon mga kababayan. Kung saan tatalakayin yung mga involved sa flood control scandal. Nako po mga kabayan po natin. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo sa channel na ito o matagal na sa Facebook page natin na ito, huwag kalimutan i-like, subscribe, and share mga kababayan. Okay, sabi po ni Tota Sotto ay hindi daw po legal. So ibig sabihin illegal ang gagawin na subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Okay, so yung Blue Ribbon ay pangunahan po ni Senator Marcolita. Senator Marcolita na talagang namang ito ang rason kung bakit binago nila ang liderato ng Senado nakaraan dahil nalalapit na nga po na maungkat yung mga tunay na involved at mastermind sa flood control scandal. Ngayon, ito na naman, bumabalik na naman ang takot at gagawin nila ang paraan di umano na mapipigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. So, ang kanilang, siyempre, opsyon, kailangan nila baguhin ang liderato ng Senado. At napakaganda po yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano dahil ito lang ngayon ang bagong liderato or majority sa Senado na hindi hindi utosan, hindi tuta, hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Naku po, napakaganda ito mga kabayan po natin. Kaya sigurado, nanginginig na po yung bitlog nitong mga involved sa flood control project. Kasama kasi di umano mga kababayan sa posibleng mabanggit na pangalan ay si Tota Sotto at isa pa si Erwin Tulfo. Kaya takot na takot po sila. Imalay natin mga kababayan, mas marami pa yung posibleng mapangalanan. Kaya kung gusto talaga ng lahat, mapadilawan, mapaloyalista, and of course gusto naming mga DDS, ay dapat hayaan nila na matuloy yung pagdinig. Huwag sila puro pambabatikos. Kasi kung talagang korupsyon ang gustong malaman ng lahat, iti hayaan natin ang investigasyon. Bakit kasi kumukontra pa sila? Bakit kasi galit na galit pa sila? Pati yung online voting ay galit na galit din sila. Sadyang may kinakatakutan po sila. And si Bongbong Marcos nakakaya ito dahil noon kinamusta niya yung mga senador, ngayon sinasabi niyang fake daw yung nangyaring attack sa Senado. So parang mismo si Bongbong Marcos ngayon ay desperado na. Mukhang may kinakabahan. Kaya siguro alam naman natin na hindi niya matago na siya po yung nasa likod ng may gusto, di umano na mabago ang liderato sa Senado. Ayaw niya kasi yung independent. Kasi mabubuking sila. Ang gusto niya, tuta niya. Pakinggan muna natin yung mga announcement ni Senator Alan Peter Cayetano. Lunch, and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control, and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan ng Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. Kan ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP,
CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami at tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami doon sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nun mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So, actually mga kababayan po natin, sila nga, nagiging komplikado po yung kanilang nagiging pahayag. Inconsistent po yung nasa administrasyon ngayon. Dito lang sa naging pahayag ni Matibag, diba? Wala sila sa palibot ng Senado, lahat ng mga NBI nasa meeting, kalaunan nasa GSIS. Sinabi ni Bongbong Marcos, hindi niya nautos. Kalaunan, nalaman natin na nandun sila. Sinabi niya pa, pinauwi niya. So, paano hindi mo inutos pero pinapauwi mo? Ngayon, sasabihin mo na fake yung nangyaring gulo sa Senado. So, dito po ay malalaman natin kung sino po yung mga sinungaling. And nakita rin natin sa mga senador, particularly po yung Senate President, na napaka-consistent po ni Senator Alan Peter Cayetano pagdating po sa kanilang mga naging pronouncement sa mga pangyayari sa Senado. So, ito yung hindi nila baliktad. Ito yung dapat nating paniwalaan kung sino yung consistent, no? At kita niyo naman kung sinong hindi natin dapat paniwalaan. Itong pabago-bago ng kanilang kwento, NBI, DILG, PNP, and of course, Malacanang. Paano naging pagtakas yun at paano naging krimen na tulungan siya makalabas? So kung iimbestigahan niyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsampi, wala namang warrant tayo sa survey. So, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. Pumayag na siya kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nagtimpusa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. Sinabi anyone but Loren. Pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami kinatarget Hindi. Alam niyo na kung bakit sila takot na takot, sir. Dahil, yun nga, isa sa kanilang pangalan ay pwedeng mabanggit sa pagdinig na ito. At syempre, gusto nila protektahan ang yung nakatataas sa kanila. Yun talaga yung kanilang pinoprotektahan. At kanilang kaalyado na nasa Kongreso, diba sinabi nga ni Ping Lacson, mayroong 67 na mga kontraktor. Pero kalaunan, hindi niya na po ito inungkat. So, kita nyo na, yung pinoprotektahan nila. Siyempre, may mga pera na binabalik, may tinanggalan ng kaso, or parang nagkaroon na ng exemption sa kaso dahil nag-witness na. Diba? Si Cabral, wala na rin kaso dahil patay na tao. Katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Agoy, So, sino ngayon yung rason kung bakit bumaba yung ratings? Sila. Sino yung tumarget sa kapwa nila, Senador? Ping Lacson. Pero kongresista, hayahay. Again po wala dapat kaktapan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And yun ang advice to sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasing kinatapon nyo, babalik din sa inyo, Agoy. diba? So kita nyo, yung mga tinawag din na names before,
is now all Yung mga basura nyo kasi babalik sa inyo. Naku. Ito yung kinakatakot ni Totas Soto, mga kababayan po natin. Na gusto niya po na harangin, pigilan ang gagawing pagdinig, pati na rin yung pag-create ng subcommittee ng Blue Ribbon. Kasi nga, ang mamumuno dito ay walang iba, kundi si Senator Marcolita, ang kinakatakutan ng mga involved sa flood control scandal. At isa po sa ipapatawag dito ay ang mga miyembro ng Marines, mga sundalo, nakasama po sa involved sa delivery ng mali-malitang pera sa utos po ni Saldico at syempre ang pinakaboss di umano ay si Martin Romualdez. And then, ito pa, kaya galit na galit po sila sa teleconference na papayagang magboto kasi baka mangyari dyan, ipapayagan din na mag-witness si Saldico sa pamamagitan ng via teleconference dahil hindi nga siya makauwi dahil meron siyang kakaharapin na kaso. So, baka yun ang kanilang kinakatakot pa kasi magiging konektado po ito. So, base nga po sa sinabi ni Congressman Mike Defensor, ang kinakatakutan nila ngayon actually ay hindi yung mangyaring impeachment. Dahil in the first place, kahit nasa kanila yung majority, alam naman nila na hindi nila kayang ma-impeach si Vice President Sara. Hindi nila kayang makakuha ng 16 na numero. Di po ba? So, ang kanilang kinakatakot, again, sabi ni Congressman Mike Defensor, ay hindi talaga yung impeachment, na hindi nila ma-impeach si VP Sara. Ang kinakatakutan nila ay ang pagsimula ng Blue Ribbon Committee hearing. Iyon ang kinakatakutan kung bakit ginugulo nila ang Senado. Kung bakit gusto nilang baguhin yung liderato ng Senado. At kung bakit gusto nila tanggalin Senator Alan Peter Cayetano. Yun po yung purpose na nakikita po ni Congressman Mike Defensor sa nangyaring press conference natin doon po sa Kamuning Bikere. And yan din yung rason actually, sabi niya nga kaya gusto nilang harangin itong pag-allowed sa pagboto bilang paraan ng pagboto online ni Senator Bato. O hindi lang kasi ito kay Senator Bato, para sa lahat. So anyone na hindi pwedeng makapunta sa plenary, hindi makapag-report sa Senado, ay mabigyan sila ng pagkakataon na makapagboto online. Baka magagamit din kasi ito sa pag-witness ni Saldico sa pamagitan ng online. Kasi ika nga, kung mag-witness umano si Saldico sa Senado, kahit ito ay magiging online, ay magiging on the record. So, magiging official na yung kanyang pahayag. Ito pakinggan natin ang sinasabi ni Kong Mike Defensor. Sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37 ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ang Mindanao, consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. So, yan na nga po, narinig natin yung komento po ni Congressman Mike Defensor. Malinaw kasi na yan po ang kinakatakutan nila. Kaya ngayon, tingnan nyo yung mga taga-House of Representatives. Gigil na gigil po sila at gusto na nila masimulan agad ang impeachment ni Vice President Sara. At ang isang tauhan ni Martin Romualdez ay pilit niya ngayon na pinupush na magkaroon na agad mga kababayan po natin ng impeachment trial. Mas unahin daw yung impeachment trial kaysa hearing po ng Blue Ribbon Committee. So, diyan pa lang makita mo natakot sila. Na panay oink ang alagang boy ba ni Martin Romualdez. Oink kasi pag-aso kasi aw. Ito naman is boy ba oink dahil mukhang nanginginig na
yung taba nito sa katawan na maimbestigahan na po yung flood control project. Alam natin na nadawit din itong boyba na ito kung sakaling lumabas na ang mga ebidensya, lumabas na yung mga tunay na witnesses na walang pinagtatakpan, walang dinadivert na issue sa usapin po ng nakawan sa flood control project. Kaya ngayon, ang kanilang panawagan na gusto pa nilang kontrolin ang Senado ay dapat mauna daw ang investigasyon or mauna muna ang trial sa impeachment ni Vice President Sara, ihuli na lang daw yung flood control project. Gago! Importante po yung flood control project, yung scandal na ito, yung pagnanakaw na ito, dahil nakataya po ang kaba ng bayan dito. Dahil dito, naghirap yung Pilipinas. Dahil dito, wala nang tiwala yung mga negosyante sa atin. Dahil dito, posibleng aabot sa 7.9% ang inflation ng ating bansa. Lahat yan dahil sa matinding corruption. At dahil dito, negative na rin ang binibigay na tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Sinusuka na. Ayaw na nga, palubog na, kusa nang umaalis yung mga cabinet secretary si Bongbong Marcos. Yan ang mga pinagpapalit. Yung mga dating hinahabol ng batas dahil sangkot sa illegal na pulburon, ito ngayon ang pinapaupo ni Bongbong Marcos. Pakinggan natin ang boybang ito. Are very encouraging. 7 out of 10 Filipinos in favor of the impeachment. Sino bang gumawa ng survey na yan? Kayo lang, in favor. Sinasabi mong 7 out of 10 Filipinos? Hello? Sino yan? Baka 10 kayo dyan sa Kongreso. Kahit kayo naman sa Kongreso dyan lahat. Lahat kayo is bayaran. Sa kayo kumuha ng datos na 7 out of 10 na mga Pilipino yung pabor ng impeachment ni VP Sara. Sa kayo kumuha niyan. Yung mga Pilipino nga pagod na sa mga allegation nyo sa Vice Presidente. Na obvious naman na puro sinungaling. And I think the number continues to be steady across the line. I would rather na ituon na rin talaga sa ebidensya. It's not the popularity. Ebidensya. Wala yon. Alam ng taong bayan na ang punot dulo nito ay talagang gusto nyo ma-impeach si VP Sara dahil ayaw nyong makulong. Baka pumayat ka kasi. Hindi, mga taong gigil na gigil, ma-impeach talaga si VP Sara. At malapit na talaga, nakikita ko mga kababayan po natin, bumabaliktad na ang kanilang mundo. Kaya bilog ang mundo. So, umiikot po mga kababayan po natin at malapit na talaga bumaliktad yung kanilang mundo. Kaya ngayon ginagawa na nila ang lahat ng paraan. Kahit yung mundo ni Bongbong Marcos, malapit na eh. Kaya dahil sa sobrang pagkadesperado nila, gusto na po nila na mag-term extension ng kanilang presidente na in-hotel. So, tingnan natin. Naniniwala ako na yung Senado ay napaka-independent ngayon sa paumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga nang sabi niya, ito ang Senado na hindi pwedeng utusan, walang pwedeng mag-control, hindi sila tuta. So nakaraan kasi is tuta Soto nga tawag sa kanya Tuta Lacson, lahat tuta, ang tuta na may tuta. Senado. Kaya nanawagan pa rin tayo sa ating mga kapwa Pilipino, sa lahat na gusto talaga malaman ang katotohanan, lahat na gusto makabawi, lahat na gustong maibalik ang tapang at malasakit sa ating bansa. Dapat suportahan, protektahan natin ang tracing senador na ngayon ay naninindigan dahil sa lahat ngayon na branches of government or ahensya ng gobyerno, sa totoo lang, ang nakikita ko, Senado na lang yung independent ngayon at hindi naging sunod-sunuran sa Malacanang. In short, sila ay handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanilang paninindigan. Sabi nga ni Jinggoy, o kung ito ang kapalit ng aking paninindigan, so be it. So sana ganon ang lahat na tracing senador na matatapang ngayon. Sapagkat kami po ng mga Pilipino ay patuloy na magpapakita ng suporta sa inyo.